Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. At wow, ang ganda ng boses ko. Sinisipon pa po yan. Anyway, maraming salamat at nandito na po tayo sa ating programang Impormasyong Pangkalusugan. At ngayon po ay siyempre masaya ang Lola dahil weekender. Oo, diyan ako masaya kasi ibig sabihin nandun yung patuloy na pag-iingat ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kayong mga faithful viewers, at the same time kami din po na nandito, lalo na ang ating mga, ano tawag dito, technical men. Oo. At maraming salamat. At gusto ko nang batiin ng mga taga-North, South, East and West corner ng ating simbahan. Maraming salamat po at lahat din ng mga area members. Medyo hindi ko na kayo nababati isa-isa dahil alam nyo naman na kasi hindi rin kayo nanonood. Oo. At siyempre binabati ko din ng mga na maaring wala sa area, hindi mga members pero na nagtatangkilik ng programang ito, nationwide and worldwide. Oo, maraming salamat sa inyo at na meron na po tayong, Diyos ko, 8 na million viewers. 8 lang pala, 8. Kasi kung 88 po, magpapa-promo na ako nun kasi inabot na natin yung sukdulan. Oo. Anyway, maraming salamat at parang wala pang bumabati sa aking area, ang Central South family. Manood naman kayo, tune in naman kayo. At huwag niyong pagsawaan ang nag-iisang co-host dito sa programang ito. At anyway, actually, gusto ko lang batiin ng may birthday ngayon. Ma'am Lani Rico, hello ma'am at enjoy your day. At siyempre ang aking anak-anakan ko yun si Sister Rysel Nool. Oo, si Rysel, happy birthday din sa iyo at nawa mag-enjoy ka rin. At alam ko palagi kayo nag-enjoy kahit hindi mo birthday. At siyempre, maligaya na naman ang nanay, ang tatay ng Rysel. Oo. At siyempre, binabati ko din ang maaring hindi ko nabasa o na birthday nyo, binabati ko po kayong lahat na merong mga kaarawan ngayon. At siyempre, enjoyin nyo po yung inyong mga kaarawan. Kahit medyo hindi maganda ang sitwasyon ng ating bayan, sabi nila. Pero hindi ko na po inaano yun. Bahala na, Panginoon. Ang importante, masaya tayo na naglilingkod sa Panginoon. At maraming salamat at gusto ko na rin batiin ng mga viewers natin. Pwede bang mailagay? Oo. Nandiyan si Ma'am Normie Barugues. Hello, Ma'am. At Ma'am Helen Kapundan, Ma'am Gemma Krampatanta, nag-iisang Makati Central. At Ma'am Julie Casañares, hello. At Sir Joan Bisuelo, hindi pa rin umaalis doon sa UK. Anyway, maraming salamat at enjoy ka lang dyan kahit malamig dyan. Toto. Si Toto ito, di ba? Si Joan. Oo, at dito po ay napakainit po. Kaya medyo na po yata ako ng sipon. At ano na ba yan? Ako nawa. Ma'am Alma Ubidos. Oo, hello ma'am. At patuloy lang kayo manood. At siyempre, ang
walang kupas na Ma'am Helen Kapundan. Oo, palagi yan na ever ready. Ayan. At maraming salamat din at gusto ko ring batiin ang aking mga apo. Nandun, ewan ko, pero maganda daw ang kalagayan ng aking apo doon sa Ramos, Tarlac, at malapit na silang uuwi. Uuwi na yata sila mamaya after ng yung sa kanilang balikatan. At yung aking apo naman na babae ay excited na para sa Monday. Sila naman mga girls ang may balikatan at ready na po siya. Kaya lang, mahirap din po yung palaging may balikatan. Lalo na dalawa apo mo, dalawa rin po ang humihingi ng baon. Libre naman lahat doon. Ewan ko ba bakit may baon-baon pa. Wala naman daw nagtitinda ng halo-halo doon. Bakit hindi kayo nagtitinda ng halo-halo dyan? Kailangan nila yan. At nawa ay, ayun, wala naman, so far wala ako naririnig na casualty. At dyan masasala ang talagang maayos na training na ginagawa dyan sa Ramos, Tarlac. Maraming salamat at mamaya po ay darating na sila. Basta araw nito, mag-e-end na yung kanilang doon, pero magtutuloy pa rin po sila dito sa simbahan hanggang linggo na po. Kaya, yun excited na rin. Siyempre, yung mga nanay, alam ko, hindi ganun kadali ang maiwan ng mga anak nyo. Naramdaman ko rin po yan. May times pa nga na, kasi one month, ay talaga naman first time na umalis ang anak ko, ay umiiyak ako. Hindi ako makatulog. Pero nasanay na rin po ako kasi every balikatan ay kasama na po sila. At ngayon lang po ay maganda naman at 1 week lang ang balikatan ngayon at nawa ay lalo silang nag-e-enjoy. Oo, napapanood ko naman yung mga pinapadalang mga ay masayang-masaya. Oo. At sa mga medical team, ingat din kayo dyan at nawa ay nabibigyan nyo ng lunas kung ano man yung mga daing nila dyan sa balikatan. At syempre maraming salamat at sa mga area na nanonood na at manonood pa lang. Ma'am Rhea Espiritu, good morning ma'am. Akala ko nandun ka sa Tarlac eh. Oo, sabi ni Toto ay sobra daw lamig doon sa UK. Wow, nanood ang aking leader, Sir Gerald Espiritu. Hello, good morning, sir. Ewan ko na kung nasaan ito ngayon. Baka susunduin na ang 30. Si Ma'am Beng Dingding, hello ma'am. At hindi ako nakasama. Hindi ako nakasama sa kahapon sa prayer meeting, visitation, and Bible study. At medyo naiwan po ako. Anyway, may nilakad rin pala ako. So far, yun lang po muna. Ma'am Joby Plamentira, good morning ma'am. Alam ko medyo talagang excited ka rin na darating ng anak mo. Ang mga anak mo. Yun lang. Yun lang po, maraming salamat. Stay tuned lang kayo. Stay tuned in lang kayo at tatawagin ko na ang ating pinakamagandang guest speaker ngayon, ang ating nutritionist, dietitian,
Ma'am Ces Ramos. Good morning, ma'am. Good morning po sa lahat. Sobrang close up yung TV. Good morning po sa lahat. Happy Friday once again. Salamat sa Panginoon, nakabalik muli tayo at muling magagamit sa gawain ng Panginoon. No? Good morning po sa lahat ng viewers namin, sa lahat po ng areas ng ating simbahan, sa North, South, East, and West Corners, at especially sa aking Central South family. Binabati ko ang ating area leader nandyan. Nakita ko siya, Sir Gerard. Good morning po. Si Ma'am Rhea at si Ma'am Beng. Good morning din po, Ma'am Beng. No? At yan, si Ma'am Jovi. Yung kanina nabanggit mo, Doc, yung mga nagbabalik at sabi mo nalulungkot ka na yung Kasi dati. biglaan, 30 days. 13 days nga Oo daw. na, palagi kami katabi. Tapos biglang mawawala. Pag No? kinapa mo na, wala na pala, nandoon na sa... Dito lang naman. Ako ang naabutan ko, Doc, kay Ian, parang 2 weeks ata. 2 weeks Parang na. may 2 weeks, tapos naging 1 week, ganyan. So, actually sanay na rin ako. Kasi actually kapag may balikatan tapos hindi siya makakasama, hindi rin kami matahimik sa bahay. Kasi syempre masama yung loob niya na hindi siya makakasama. Oo. Syempre sanay na yung bata na gusto lagi pag may mga event hanggat maaari kasama siya. So sa ganitong klaseng yung event na ganito kasi big event yun para sa kanya. So, hindi talaga papayag na hindi siya makakasama. Although nagkaroon pa ng mga konting struggles, pero ayan, sa by God's grace ay napayagan din siyang makasama for this year. Tuwan-tuwa. Ayun, tuwang-tuwa. Pero actually, sabi nung daddy niya, mas gusto raw ng daddy niya yung mas matagal, yung mga 1 buwan pataas, ganyan. Sabi ko, bakit naman? Kasi daw, mas talaga, mas tututo. So parang hindi naman sa kulang yung 1 week, pero syempre 'di ba? Kaya nga sabi ni pastor sa atin na bilang mga magulang, support lang 'yon sa mga bata. So of course, yung continuation noon sa tahanan pa din. Kaya okay na rin yung 1 week. Saka grabe ang init. Oo, sobra. Na din na ating pastor na hindi rin sila ganong tatagal doon ng ganong kainit. Sobrang init. Oo. Oh, ang na-miss ko lang kasi sa kanya wala sa bahay. Wala akong tagahugas ng plato, tagasampay ng mga damit. Ngayon dodoblihin niya na wala yun kasi... wala akong katulog na, alam mo yun. Kaya nga, syempre yung mga ibang na lang gumagawa. Tapos syempre, parang wala si Ian, wala akong taga-sampay ng damit. Mga nilabahan, ganyan, walang taga-ganito. But anyway, so mas mahalaga naman yon yung ginagawa nila ngayon doon. Kahit pa, hindi natin sila kasama. So yun. Yun. Sige. Okay na, sir. Wala pa, medyo nagkaroon tayo ng technical problem lang, pero inaayos na po yung ating, PowerPoint, no? Yung computer, medyo nag-update pa. Ayan, tutuloy lang natin actually yung topic natin last week regarding dun sa diet-related diseases. So, di ba, tinalakay natin yung ano-ano ba yung mga sakit na talagang ang culprit yung kinakain, yung nutrition. Actually, halos lahat eh. Pero ibig sabihin nito, kung ito ay diet-related diseases, ibig sabihin, pwede siyang maiwasan kapag aayusin natin ang ating diet. Kumbaga, pwedeng hindi mo makuha yung ganitong sakit kapag maayos natin yung ating nutrition. Yun lang naman ang ibig sabihin no, na kaya pinapakita na ito yung mga sakit na nagkukos ng mga maling pagkain dahil para maiwasan na natin in the future. Lalo na kung talagang wala ka pang ganitong sakit. Kung meron naman na, meron tayong mga like guidelines kung paano natin ito i-manage. So, number 1 example noon, I think, yung previously, no, diabetes, Doc, no? Obesity, ganyan, ano pa ba? Hypertension, ano pa ba yung mga cancer, ganyan, di ba? Kidney, yan, mga ganyan. So, madami tayong, kumbaga, itong mga sakit na to ay
kabit-kabit, mag-anak talaga sila, magkakarugtong sila. Kapag obese ka, andun yung risk mo na magkaroon ng diabetes, di ba? Pag may diabetes ka na, nandun yung complication na mataas na yung risk mo magkaroon ng kidney problem, magkaroon ng heart-related diseases. Ano pa ba? Kapag ka naman high blood ka, prone ka na sa heart attack, prone ka na sa kung ano-ano pa, stroke, di ba? So, ang dami. Imaginein mo, isa lang dito sa mga to ang maiwasan mo, hindi mo makuha. Generally speaking, pwede mong maiwasan yung other diseases pa na pwede mong makuha kapag maiwasan mo yung obesity, di ba? So, ano gagawin natin? Wag na natin hintayin na maging obese pa tayo. Again, ang pagiging obese, hindi yan nakukuha overnight. Hindi yan pagising mo, ang taba-taba mo na, hindi ganun yon. Nakukuha yan ng long term, unti-unti, gradual. Nag-overweight ka muna. 5 pounds overweight, 10 pounds, hindi mo pinansin. Tapos, wala lang, sige ka pa rin sa kain ng kain, tapos wala kang exercise, yun na. Wala na talaga. Kumbaga yung disiplina mo ay nawala na doon sa sa katawan mo, sa kinakain mo. So, doon siya nagsisimula. Saan ba nagsisimula yung pagiging obese? Of course, excessive calorie intake. Nag-overweight ka na. Tapos, walang physical activity. Again, yung physical activity na sinasabi dito, hindi counted yung gawaing bahay. Hindi counted yung gawaing bahay. Sabihin mo, ang sipag-sipag ko naman sa bahay, lahat ginagawa ko, lahat laba, luto, linis, plancha, everything. Hindi po siya hindi po siya masasabing talagang physical activity or exercise. Kasi nga, part na yan ng lifestyle natin. 'Di ba? So, 'yun, ang kailangan dito extra effort. Okay? On top doon sa gawaing bahay. Kailangan on top doon yung effort na i-exert natin para magkaroon tayo ng physical activity na talaga nakaka-burn. Saka ang ko dyan, huwag nilang kakalimutan. Ang napaka-importanting letter, D. Oo, ang disiplina. Kaya sa lahat din ng bagay, pag wala tayong disiplina, ay talagang malapit tayo sa mga ganyang mga... Hindi lang sa pagkain. Oo. Lahat na halos sa mararamdaman na natin pag wala tayong disiplina. Okay, yan. So ito yung mga diseases na tinalakay ko last week, no? Common diet-related diseases, yung cardiovascular, ito yung mga high blood, stroke, heart attack. Ito yung mga yon. Nakukuha siya sa excessive intake ng sodium, tsaka yung sugar din, tsaka saturated fat. Tumataas yung risk na magkaroon ng cardiovascular diseases. Number 2, obesity nga, primarily yun. Pagka yung calorie intake mo ay excess, halimbawa, 1,500 calories lang kailangan per day. Nakaka 2,000 pataas ka. So, always remember, lahat po ng excess calories na kinakain natin ay nako-convert siya as stored fat. Yun yung naiipon natin. Naiipon. Maganda mag-ipon pero wag yung taba sana, di ba? Ganon. Yun yung naiipon natin kapag laging sobra ang calorie intake. So, how to know your calorie requirement? Magpa-compute kayo kasi personalize yun. Okay? And then, type 2 diabetes, ito yung most common. Tapos, pang-apat, cancer. Ayan, kasi nga, ang dami ng, ngayon ng mga sakit di ba? Yung mga pagkain, ang dami ng mga additives na hindi natin alam na hindi porke masarap yan, healthy na yan, di ba? Kailangan, paano siya ginawa, alamin mo, ano yung ingredients niya. Kasi ang dami na ngayon ng mga food item na talagang, nagkakos ng cancer. Saka yun yung yung karamihan ng kinakain natin na akala natin ay healthy, pero actually pagkain siya ng mga cancer cells. Oh, yes. Yun. Number 1, sugar. Oo. Kaya, As in, high sugar intake. Ganun. Lalo na kung meron na kayong nasa genes na yung cancer cells.
So yun, iwas na po tayo sa mga best friend ng cancer cells. Yan. Sugar, tsaka yung mga red meat, ganyan. Number 5, yung osteoporosis nga, di ba? Yan. Common to sa mga women. Kasi nga, sila yung maraming nawawalang calcium and vitamin D during aging, during pregnancy, during yung lactation, ganyan. So, sila yung mas kailangan ng supplementation nito. Okay? Nutrient deficiencies na mga diseases, most common is yung iron deficiency anemia. Kapag kakulang ka sa iron, ayan na, ang dami nating pwedeng maging sakit. Okay? Manghihina ka, maputla ka, tapos meron pang ibang other nutrient deficiency na pwedeng lumabas kapag kulang tayo sa iron. Okay? Ang katambal pala ng iron is vitamin C. So, mas na-enhance yung pag-absorb ng iron kapag may kasamang vitamin C. So, i-combine natin yan. Okay? Ito naman, yung mga preventive nutrition strategies. Ano yung kailangan natin gawin? Making dietary changes can reduce the risk of chronic diseases. Ito na ngayon yung pang-iwas natin. Nalaman natin, ito pala yung cause ng diabetes, hypertension, di ba, cancer. Ngayon, paano natin siya ipe-prevent na mangyari yun sa atin? Number 1, increase mo yung consumption mo ng whole foods. Example, fruits, vegetables, legumes, nuts. Basta yung mga whole foods, whole grains. Ibig sabihin ng whole foods, hindi processed. Ayun. So, yun lang. I-increase mo yun. Pag sinabing, whole foods to, hindi to processed. Ito pala yung kailangan kong damihan para makaiwas ako sa sakit. Okay. Medyo may problem lang yung ating monitor pero nababasa ko naman yung aking topic. No? So, ganun siya. Magpo-focus tayo doon. Number 1 na preventive is increase consumption ng ating whole foods. Okay? Yung mga talagang hindi nakalata, hindi naka-plastic, hindi naka-pack, at basta yung mga hindi naka-frozen hanggat maaari. Hindi frozen. Okay? Alam naman natin yan. Hindi naman tayo ignorante dyan, di ba? Pag sinabing, ito, processed to. Iiwas ako dito. Ito, bottled juice, bottled drink. Bawal ako, ayoko nito. Di ba? Kasi ano to high sugar, high fat, high sodium. Ganon siya. Okay? Ito naman, pangalawa, kung number 1, increase. Ito naman, reduce the consumption or reduce the intake. Okay? Nang alin? Sodium or yung salt, added sugar, and saturated fats. Saan common itong mga high sodium na to? Chichirya. Oo, yun. Na favorite na ng lahat. Chichirya talaga. Chips. Paminsan-minsan kailangan talaga ng sodium. Pero yun nga, kasi meron talaga akong kilalang tao na maalat talaga ang panglasa niya. Ewan ko, may kilala ka bang ganun, Dok? Marami. Kasi, Yung pang maalat na for you sa kanya, hindi pa. Alam mo yun, may ganun akong kilalang tao Ganun din sa tamis. Sabi niya, kulang sa sa tamis. Pero for me, sobra na. tama na or sobra na sa kanya naman, matabang pa daw. Ba't kaya? Ano kaya meron sa mga dila ng mga yon? Di ba? Hindi ko alam. Siguro nga kasi talagang doon sila nasanay sa ganun. Kumbaga doon namulat yung kanilang, nagmumulat ba yung dila? Nagmulat yung kanilang mga taste buds doon sa mga ganong katitinding lasa. Saka yung walang kaalaman. Yes, Hindi nila oo. alam na yung pagsobra ay napakalaking mo para magkaroon ka ng mga iba-ibang klaseng sakit, di ba? Yes. Magsimula tayo sa ating mga tahanan, no? Siyempre, hindi maiwasan yan. May makasama tayo sa bahay na matabang, ganyan. Tapos, pero pag ikaw yung nagluto, okay na for you. Di ba? Pero para sa kanya, matabang pa. So, mag-add pa siya ng sausawan or something na magpapaalat pa. So, anong ending? Ang ending. Usually, yung mga yung mahilig tayong bumili ng mga street foods. Oo, yan.
Talaga. halos inaano na nila na wala nang takal-takal ng lasa yan. Oo, Basta, tansyahan na lang yan. Oo. Ayan. At, So, ito yung mga i-reduce naman. Kanina, increase consumption, yung mga whole foods, reduce the intake. So, walang sinabing, wag ha, walang sinabing omit, walang sinabing tanggalin. I-reduce mo lang. So, mas marami yung whole foods, tapos konti lang yung intake ng mga maaalat, sobrang tamis, at yung mataas sa saturated fats. Saturated fats, example nito, ito yung mga unhealthy fats, taba ng karne, highly processed food item. Yan, yung mga frozen foods, number 1 yan. Tapos, meron ding saturated fats yung mga pastries, yung mga binibake, mga baked products. Okay? So, iiwas tayo sa ganun hanggat maaari. Huwag tayong magdadami ng ganong pagkain. Paminsan-minsan, di ba? Paminsan-minsan, ano ba yung paminsan-minsan na yan? Doc, ano bang idea mo sa once in a while? Yung once a month, yes, okay yan. O kumakain naman ako ng fast food or ganyan, pero once in a while, okay lang yun. Di ba? Para lang hindi ka ignorante sa lasa. Pero kung inaaraw-araw mo to at mas marami na yung intake mo ng ganon kumpara dun sa whole foods, ay talaga naman, di ba? Tapos, mula pagkabata pa lang, doon ka nasanay. Tapos hanggang tumanda ka na ngayon. Di ba? 20 years, 30 years ang lumipas, ganun yung lifestyle mo sa pagkain. What will you expect pagtanda mo? Kung aabuti ka pa ng pagtanda, Dok. Di ba? So, ganun. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat, no, na pabata ng pabata ngayon yung nagkaka-cancer, pabata ng pabata ang dinadialysis. Nakakalungkot lang, pero hoping and praying na hindi po tayo masama sa ganun. So, ano na natin, talagang ilayo natin yung sarili sa tukso. Sa tukso talaga. At temptation na kumain ng mga unhealthy foods. Tsaka dapat alam mo din kung paano ito lalabanan o kung paano ito i-manage. Halimbawa, talaga namang may kasama ka sa office, sa work, sa bahay, na talagang mahilig sa ganong pagkain. Di ba? Talaga naman lagi ka inaalok, binibigyan ka, ganito na kailangan samahan mo siya. So, pwede mo siyang payuhan or sabihan, uy, ganyan-ganyan, di ba? Tapos, huwag ka na kumain. Ano na lang ako, sa ganyan. Pero yung sabihin mong, yung kilala mong friend or kung sino man nakilala mo na halos araw-araw, ganun. So, discipline talaga. may tanong si Ma'am Sandra. Ma'am Sandra, okay lang ba, Ma'am Ses? Pineapple in can, no sugar. Okay. Hindi na ako magkasabi ng brand pero yung pineapple in can na yan, pag chinek mo po yung label niya, nakalagay no added sugar. Ako naman ang tataka, bakit no added sugar, pero pagtingin ko sa sugar content niya, 28 grams po, 24 grams. Sabi ko, ano to? Dati pa naman, madalas ko rin iniinom yun. Ayun, so yung sugar po na nandun, Ma'am Sandra, is kiniklaim nila na naturally na nasa pineapple na. Yung no added sugar po doon, yun yung outside the ingredient na. Hindi sila nag-add ng any added pa. Kasi nga, may sugar na itself yung pineapple. Pero hindi ko lang alam paano siya napapreserve kung wala talagang added sugar. Kung anong klaseng sugar yung ginamit nila doon para ma-preserve siya ng ganun. But technically, kung fresh talaga siya, ikumpara mo yung lasa ng pineapple na fresh sa pineapple na juice. Oh. Kung same siya ng tamis, okay, so pwede yun. Pero kasi, pag chinek mo yung label, meron pa rin 20 plus grams ng sugar. Kaya mula nung nalaman ko yun, hindi ko na yung binibili. Hindi ko na iniinom. Ganun siya. Or kaya siguro mas maganda kung idadilute mo. Oo, dilute. Dilute mo para hindi na yung Bumaba. diretso sa Yes, can. oo. Oo. O kasi ang 20 plus grams ng sugar, para ka na rin uminom niya ng isang basong soft drinks, soda. Ganon katindi. So kung nagko-control tayo ng sugar, kung ayaw mo mag-excess yung sugar intake mo for a day, always check the label, always check
the food item na tinitake mo. Kasi hindi lang naman ang drinks ang may sugar. Kanin, yung white rice, di ba? Yung iba pa kinakain mo, biscuits or whatever, meron pa rin yung sugar. Kung naka-limit ka, o dapat sa isang araw, ito lang yung sugar ko, 10 grams lang. I-check mo lahat, di ba? Pag nagkape ka, wala lang dapat sugar. Pag ito. So, alamin mo. Kasi baka mamaya isang drink pa lang, tapos na yung sugar requirement mo. Wala na, di ba? Mag-excess sugar intake ka na per a day. So, gano'n. Ito yung i-reduce sa fats, lalo yung saturated fats, salt, sodium, tsaka yung mga added sugar na nasa food item. Okay? Number 3, lifestyle integration. Ito na, binawasan mo na yung pagkain mo ng unhealthy, in-increase mo yung pagkain ng healthy. Anong pangatlong gagawin? Lifestyle integration. Siyempre, sasabayan mo yan ng iba pang lifestyle na mag-i-improve talaga ng health mo. Di ba? Yan, i-prepare mo yan ng physical activity. Again, I suggest or I recommend magsimula ka sa physical activity na ma-enjoy mo. Given na yung gawaing bahay, lalo sa mga nanay, talagang lahat tayo yan eh. Laba, luto. Hindi kasama yan. So magdagdag ka pa ng physical activity na ma-enjoy mo na on top dun sa household chores mo. Ayan. Sa mga lalaki naman, sa mga father, sino naman dyan, on top dun sa regular mong ginagawa on a daily basis. Halimbawa, ang trabaho mo, ano ka ba? Ano bang common na trabaho ng mga lalaki? Delivery rider, for example, nag-ano ka, momotor. So, actually, ano yun? Kasi moving ka naman, di ba? Pero, mag-isip ka ng isa pang activity na on top dun sa daily mo na ginagawa. Ganon siya. Saka, Mag-iisip tayo. Panoorin nyo rin yung mga dinidiscuss ni Ma'am Leslie. Oo, may mga exercise Kasi doon na oo, pwede nating kung ano yung include. dapat bigyan pansin, kung sa core natin o sa ganyan, kung anong gusto nating I-improve. improve at halos lahat yan may kanya-kanya. Yes, kung mahina yung lower body mo, so mag-lower body exercise ka. Marami yan. Actually, mag-search lang kayo sa YouTube. So, ganun. Halimbawa naman, talagang wala kang ginagawa. Ang trabaho mo sa opisina, talagang nakaupo lang. So, mag-exert ka lang ng effort on top dun sa daily routine mo. Kung nakaupo ka lang doon sa office lagi, di ang gawin mo, mag-set ka ng date or time of the day na magwo-walking ka. Kasi yun na yung next level dun sa sitting down lang di ba? Walking, di ba? Kung ang physical activity mo right now on a daily basis is talagang moving ka rin naman, nasa field ka, nasa arawan ka, mag-iisip ka ng one step higher dun sa activity na yon. Kung nagmamarathon ka na, kung active ka na sa gym, ano pa yung pwede mo idagdag na magpapataas pa ng level ng physical activity mo. Ganon tayo. So, kayo nakakaalam kung ano yung current ninyo na lifestyle. So, add extra effort, one step higher dun sa ginagawa nyo right now. So, kung ano nga lang, kung sa gawaing bahay, ano pa pwede mong i-include dyan? Go out or kung ano man, pwedeng mag-aerobics. Kahit sa bahay lang, pwede mong gawin yan. Or yung yoga, pilates, kahit sa bahay, pwede mong gawin yan. Stretching, yung mga ganun. Talon-talon. May mga ganun na pwede nating gawin na hindi naman nangangailangan na mag-enroll ka pa sa gym, di ba? Ganun pa. Okay. Pang-apat na focus natin. So, meron tayong diet, exercise. Pang-apat, nutrient focus. Kasi, hindi maiiwasan, along the way, habang tumatanda tayo, habang nakakaedad, meron tayong mga essential nutrients sa katawan na nawawala. Nababawasan, nanghihina tayo, especially sa mga babae, yung calcium nga, di ba, yung ganyan. So, iron. So, magpo-focus tayo sa specific nutrient na at this age, talagang mahina na. For example, ano ka na, late 40s ka na, or sabihin mong sa 40s ka na, hindi na kasing lakas ng tuhod mo nung 20s ka pa lang. Di ba? O pagka yumuyuko ka, may sumasakit na sa balakang. So, ibig sabihin, meron na tayong nutrient na kailangan ng i-focus along the way. Di ba, Doc? So, yun na yun. Siguro calcium or magnesium.
Tapos, habang tumatanda ka, parang madalas ka ng mahilo, mapagod. Baka sa iron naman yung kulang, yun i-focus natin. So, yun pa, hindi lang yan sa diet, exercise, may specific nutrient tayo na dapat nang i-focus along the way to prevent yung mas serious na karamdaman along the way, di ba, Dok? So, yun ka, mas mga talaga, better talaga na magsimula tayo ng early. Okay? So ngayon, may gato tayong programa, nakakarinig tayo. Doon sa mga kilala natin, kamag-anak or anak, magiging anak in the future, alam mo na kung paano sila papalakihin when it comes to nutrition, di ba? Alam mo na yung ituturo sa kanila. Para naman sa mga na-late na, kumbaga huli na ang lahat, hindi mo alam to dati, ngayon meron ka ng ganitong sakit, paano i-manage? So hindi naman tayo, kumbaga lahat tayo kompleto na tayo dito. Lahat pinoprovide na sa atin, gagawin na lang po talaga May natin. pag-asa pa rin. Yes, oo. Kasi, imagine mo, buhay ka pa rin kahit may sakit ka, di ba? So, yun na lang, thankful na tayo, di ba? I-manage na lang natin ng kung paano to, hindi talaga mas lalala pa. Okay? Para sa mga nakikinig sa amin na wala pa o pasimula pa lang sa ganitong programa, ngayon pa lang, nakarinig na kayo, i-apply na po natin. Di ba? Okay, what you put on your plate has a direct impact on how you feel. Siyempre, di ba? You are what we eat, we are what we eat. Both physically and mentally. Di ba nga, pag wala kang kinain, di ba, yung mental mo affected? Mainit ang ulo, basta hindi ka makafocus. Physically, ganun din. Nangihina ka, nahihilo ka, ganun din yon. A balanced diet does more than just fuel your body. It protects it. Di ba nga, pag kumakain tayo, hindi ang goal is para lang mabusog, di ba? Ano yung goal? Ba't tayo kumakain? Okay, to protect our body. Hindi para magkasakit. So, we have to make sure na laging pinipreach din ng ating mahal na pastor na kainin lang po yung kailangan ng katawan. Kung kailangan mo lang is 10 grams ng sugar per day, then hanggang doon lang po talaga yung kainin natin. Although masarap talaga yung sugar kasi nga matamis. Pero, ayan, ipasok natin sa mind natin na ito lang yung kailangan ko. Ba't ka pa kakakain ng 20 grams, di ba? 10 grams nga lang yung kailangan ko. Huwag ka nang mapilit, ganun. Kailangan ko lang 2 grams lang ng salt a day. Pag kumain pa ako ng chichirya o sobra na ako, di ba ko na lang kainin, di ba? Ganun lang po yung disiplina na kailangan natin actually. Kainin lang po talaga yung kailangan ng katawan. Huwag sobra, hindi rin din po kulang. Okay? Parang ang daming naisip ni Doc, nakikita ko sa... Parang ano ko, kasi ang ano natin, lalo na pagka, nung hindi natin alam, Yes, hindi natin alam. para bang ang ano mo, basta Masarap, okay. masarap, Mabusog. masaya ka, maano Yes. ka, kain. Habang may pagkain, kain. Kain na kain. Oo. Pero yun nga, aanihin mo din. Oo. Yun ang mahirap doon. Nagpakasarap ka dati. Oo. Ngayon naman ay ano ka parang i-deprive ka naman, bawal na yan, bawal Yes, na, oo. bawal na. Pero Ganon natikman siya. mo lahat noon, parang ganyan. Kaya maganda yung ano ka lang, tama ka lang. Kung ano lang yung dapat pangangailangan ng katawan natin, yun lang, wag natin pasosobrahan para Oo. wala yung mga Yes, sakit-sakit tama. na yan. Ito pa yung last part nung lecture ko, no? The power of regular exercise. Pag sinabi pong regular, dapat po maging part talaga ng lifestyle natin ito. Hindi yung nakaedad ka na, matanda ka na, tinanggalan mo yung exercise, hindi. Ibig sabihin ng regular, consistently, you are doing it as part of your daily routine. Hanggang tumanda ka, hanggang sa mamatay ka na. Okay? Offering benefits, grabe ang benefits ng exercise. Weight management, at saka pag binumove mo yung body mo consistently, ang laki ng effect na maganda sa physical, mental, and social well-being natin. Proven ko yan sa sarili ko kasi may times talaga na pagod ka sa daming work, daming iniisip na trabaho. Tapos mag-decide ako na I have to get up, I have to move, I have to walk or jog or mag-lift ng konting weights. After kong magawa yun, talagang nag-iiba yung mood mo.
As in, nag-iiba. Nawawala yung pagkatamad mo, nawawala yung... Basta nawawala lahat ng naramdaman mo nung di ka pa nag-workout. Ganun talaga. Talaga kailangan mong labanan yung yung sa disiplina ng sarili. Kailangan mo siyang labanan na tinatamad ako, parang wala akong gana mag-workout. So gawin mo, yun nga, the more daw na tinatamad ka, doon mo daw kailangan mas kumilos. So after that, so pilit mo yung sarili mo na mag-workout, nag-iiba talaga lahat. Yung isip mo parang nag-sharp ulit, tapos bumalik yung gana mo sa mga iba pang activity. Kasi kapag pinabigyan mo yung sarili mo na, ay wala, tinamad ka, humiga ka lang, tulog ka, wala ka na magagawa after that. Pero work-in, kapag binangon mo yung sarili mo, nag-workout ka, after mong gawin yon, parang buhay na buhay ka na, ay, ang dami ko pang pwede magawa. So, nagiging mas productive kapag talagang moving ka lagi. Okay, engaging in regular physical activity strengthens your heart, puso, cardiovascular, muscles, so yan, mga bones natin. Tapos, of course, na maintain yung healthy weight and can even boost your immune system. Panglaban din yan sa sakit, di ba? Making you less susceptible to illness. Okay? At isa pa, ito pa, nag-improve sa atin is yung sleeping habits. Yung quality sleep. Kasi meron iba tulog lang, pero hindi quality yung sleep. Nakaka-improve po ng sleep ang pag-exercise. Proven na rin po yan. Tapos, yung sa mood booster. Yan. Yung feeling of stress, anxiety, depression, talaga namang nakakatulong ang pag-exercise. So, imagine mo na lang lahat-lahat to ginawa mo. Diet, exercise, nag-focus sa mga nutrient na kailangan mong i-focus, tapos ginawa mo siyang regular, ginawa mong habit, ginawa mong lifestyle, ay talaga naman, mababa ang risk na magkaroon tayo ng mga diet-related diseases na mayroon na yung iba, di ba? Ganon siya ka-importante na ma-maintain natin ito sa ating sarili. Okay? So I hope mayroon tayong natutunan no, sa araw na ito, sa tinapik natin ng 2 weeks na Doc. Napaka-importante po yung natin na exercises. Oo. Napakalaking bagay po niyan. Anything na kulang hindi naman puro pagkain lang. Yes, yes. Kailangan pa rin ng exercise. Oo. Yun. Kaya, yun. Maraming salamat. Maraming salamat din sa Oo. talagang patuloy na sumusubaybay. Oo. Talaga naman pinagpala yung mga nanood sa umagang ito, Doc, Oo no? nga. Yan, pinagpala. Kasi yung mga narinig mo, grabe, di ba? Oo. Para Yan. bang iiwas mo talaga ang sarili mo sa mga sakit. Mm-mm. Na yun ang nagbibigay sa atin ng kalungkutan minsan. Yung parang lahat na yata ng sakit nasa atin. Oo. Dahil naman sa walang yung mga bagay na dapat nating alam pero hindi natin ginagawa. Kaya yun lang Yes. po ang gusto namin para at nawa ay patuloy na nadadagdag ang inyong mga kaalaman para sa bawat isa na magkaroon ng maganda at healthy Yes. na katawan natin. Yan. Oo. So, it's about time to change our lifestyle. Ngayon, summer, medyo marami ngayong high blood gawa ng init, di ba? Oo. High blood, talaga namang gusto laging malamig na matamis, ganyan, mga drinks. So, yun, at least meron tayong idea kung paano makokontrol yun, no? At once again, ay iniimbitahan namin kayo sa ating next na program, yung The Baptist Lunch. Huwag po kayong aalis kasi talaga namang mas mabibless pa tayo ng mas madami. Father's Edition naman Yes, ngayon. fathers. Invite na natin, mag-send na ng link at isama ang buong pamilya at tayo ay makinig sama-sama sa ating The Baptist Lunch. Paham tayo. Okay, huwag kayong aalis muna at Susunod na po ang The The Baptist Baptist Lunch. Lunch. See you again next week.